ano yung positive at ano yung negative, no? Ano yung masusolusyunan na problema doon at ano yung problemang darating. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Dahil meron ako ngayong mga problemang dalawang bagay na naguguluhan ako. Yo, what's up? Magandang gabi, no? Mga salon owner, mga ma'am and sir. Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong services, pero meron na tayong 5 branches. So, isa sa mga pinag-iisipan ko ngayon, isa sa mga problemang pinag-iisipan ko ngayon, kung kukuha or lilipat na ba kami ng office o kukuha kami ng office, no, sa aming salon. Kasi naalala nyo ba na mga last December, no, December 10, no, may challenge tayo na magdadagdag ng isang branch ng Zell Salon sa loob ng 3 buwan or 100 days. Basta alin doon, January ba or February. So February na lang. Malapit na matapos yung January. So ngayon, meron akong maliit na office dito. Hindi to sa akin, office to ng staff namin. So, yan. Dalawang office yan. Ito naman siya sa kabila. Bumili tayo ng dalawang computer. Dalawang computer binili natin. Ito para sa admin at yung isa sa isang staff natin. Ngayon, isa sa problema ko, napaka-siksikan nung lugar dito, no? Napaka liit ng area, no? Sa kabilang banda naman, ando naman yung maliit na office namin ng asawa ko, no? Si Ma'am Zell, no? Ang utak at simula ng Zell Salon. Ngayon, namumblema ako dito sa area namin kasi medyo masikip na siya. Ito kasi yung stock room namin dati na ngayon ay ginawa kong maliit na opisina. So dahil sa maliit na nga tong area na to, ang ginawa kong solusyon, naghanap ako ng office. Office or bahay or house for rent or apartment na gagawin naming opisina. Okay naman, meron na kaming nakita at magda-down na sana kami kanina or bukas magbabayad na kami. Kaso, ang problema, ang iniisip ko, pag kukunin namin yung pwesto na yon, yung apartment na yon, madadagdagan yung expenses namin. Kasi ang rent doon is 8,500. Ngayon, 8,500. Kinumpute ko lahat paglilipat kami. Siyempre, lalagyan ko na ng bagong aircon. Mayabang eh. Tapos, re-renovate ko. Aayusin ko, kukulayan. Tapos, siyempre, lagyan ng mga cubicle, opisina eh. Tapos, mag-rewiring pa. Lalagyan ko ng mga saksakan, saan ikakabit yung mga linya. At marami pang ibang gastusin. Hahakutin pa namin yung stocks namin dito. Kasi dito to sa stock room eh. Basta nandito kami. Hahakutin ko pa to. Kukuha na ako ng sasakyan. Tapos nilipat. At eto pang dagdag. Wi-Fi. Magkakabit na naman ako ng panibagong Wi-Fi. So, doble-doble yung mangyayari. Sa tansya ko, sa computation ko, aabutin siya ng 40,000. Renovation, installation ng Wi-Fi, tapos aircon, uutang natin ng aircon, hindi mga 80 pala, 80,000. Kasi installation pa ng aircon, tapos utang ng aircon. Sa madaling salita, nagugulat ako ngayon sa aking gagawin, sa aking desisyon. Tinitimbang-timbang ko ang mga bagay-bagay. Kasi, napaka-importante nito na hindi tayo magkamali sa bawat galaw natin. Kasi maliit na desisyon na maaaring problema ang kinahinatnan may tsansa na babagsak o malulugi o mahihirapan yung kumpanya.
3 days ko 'tong pinag-isipan, 'no, at napagdesisyonan ko, 'no, na 'wag na munang lumipat. Dito na lang muna kami. 'Di baling siksikan kami sa maliit na bodega, opisina na 'to. Ang importante, maayos yung cash flow. Hindi madadagdagan yung mga fixed cost ko, yung mga expenses ko, at wala na ganong gagawin pa kasi napakadaming trabaho ngayon. Lalo na business renewal ngayon, permit ng bawat branch natin. So, medyo madami-daming gagawin. Kaya, ngayon, bibigyan ko kayo ng tips, no? Para pag dumating sa ganitong senaryo na mamimili kayo ng mga bagay-bagay, una-una kong titingnan dyan, ano yung positive at ano yung negative, no? Ano yung masusolusyonan na problema doon at ano yung problemang darating. Katulad dito sa salon namin, kung dito lang muna kami magpupwesto, hindi kami magbabayad ng renta, hindi kami kukuha ng bagong internet, no? Hindi na ako lilipat, at konting arrangement na lang siguro. Kung lilipat naman ako, medyo magastos at gastos din sa araw, pati na sa pera. Kasi down payment pa lang doon, 8.5, so mga 19K kung 2 months yun, 1 month advance, 1 month deposit. Tapos may wifi pa, may kuryente pa, magpa-rewiring pa, transfer pa ng aircon, utang pa ng aircon. So, pagdating sa mga ganyan, tinitingnan ko kung alin yung mas efficient. Tama ba yung English ko? Basta. So, napagdesisyonan ko ngayon, no, na hindi mo nalilipat. Naniniwala kasi ako na napaka-importante ng mga desisyon na tama, hindi makakaapekto sa next mong galaw. Kasi alam nyo na, may challenge tayo, di ba, na magbabranch tayo sa loob ng 3 buwan. So, yung expenses ko dito na abutin ng 80,000, dito mo na lang yun, no? Papaikutin mo na lang natin yun sa ibang bagay. Bili ng stocks, pagbayad sa mga renta, pambayad sa tauhan, at kung ano-ano pa. Nang sa ganon, aabot natin yung challenge natin na magdadagdag ng branch. Maraming ang mga problema sa salon business, pero napaka-importante ang tamang pagdidesisyon. May mga bagay na darating na maaaring maling galaw mo lang, matutumba ka, matatamaan ka. So, ang kalaban kasi natin dito, yung maling desisyon, yung maling galaw, no? Kaya, kung isa kang mabuting salon owner na mayroong malaking pangarap, samahan mo ako. Meron pala tayong grupo. Salon Business Owners PH, pasok ka dyan at may mga ituturo ako dyan o meron akong mga isi-share dyan na para lang sa mga salon owner. At syempre, may HR din tayong malupit. Ipapakausap ko sa inyo, may accounting, at pagtulungan natin ang ating industriya sa salon business, no? Ang daming problema ang aayusin, no? Ang daming problema. Mga problema sa staff, mga masasakit sa ulo, mga magnanakaw, mga maninira, cash advance, tapos lalayas agad, papadala pa masahe, at yung problema sa presyo. Price war. Tatrabahuin natin yan. At naniniwala ko na magagawa natin to. Lalo na kung makipagtulungan ka. Okay? Gusto mo ba yan? Pasok ka sa ating grupo, Salon Business Owners. At syempre, message ka sa akin dahil meron tayong separate na apps, no? Discord. At puro mga salon owner na nandun. At may meeting tayo by week. Maaaring mga next week meron na. Ha? Yun lang. Magandang gabi. At galingan natin, mga salon owner, no? Galingan natin dahil pwede pa tayong magnegosyo, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Bye-bye. Trabaho tayo.